Sasamahan kita, hindi ka madadaig ng mga suliranin, dumaan ka man sa apoy, di ka maaano, hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. So alam niyo po mga kapatid, nag-start po ako at nalaman ko yung pagkakatawag ng Panginoon sa akin is since ako hindi pa ako nagkakamali ay 2000, saktong 2000 na po yun. Ito po ay sa paraan ng ng aking physical sickness. Doon po ako sa sitwasyong iyon tinawag ng ating Panginoon. At dahil po doon sa karamdaman kong iyon na kung saan sabi nga ay pumunta kami, ikwento ko ng bahagya mga kapatid kung paano ako tinawag ng ating Panginoon. Ako po noon ay hindi ko maintindihan kung ano talaga yung idinadaing ko sa aking asawa that time. Masakit ang ulo ko, may masakit ako sa loob ng aking katawan na hindi ko po lubos na maipaliwanag. So dinala po ako ng asawa ko sa PGH na ang inaasahan niya is pwede kaming tulungan ng charity pero nasawi po kami doon. Kami po ay maraming pinagtanungan at wala po ni isang nag-assist sa amin sa PGH hanggang sa dumating sa punto na kami pong mag-asawa ay napaisip at umupo na lang kami doon sa pasilyo sa parang bangketa yon, daan-daanan kami ng tao dahil doon sa pain na nararamdaman ko ay gusto kong nakaupo lamang. And then kami po nung time na yun ay pamasahe lang ang pera. So nakaramdam po ako ng sobrang gutom. Mayroong katabi kaming nagtitinda ng taho. Sabi ng asawa ko, kung bibili tayo ng taho, baka hindi na tayo makauwi. Sabi ng asawa ko. Tapos binilang po ng asawa ko yung natitira niyang pera at sabi niya may 10 piso na parang matitira sa aming pamasahe at iyon po yung binili niya ng taho. Nang makakain po ako ng taho, mga kapatid, medyo naibsan yung gutom ko at ako po ay nagyaya ng umuwi. Sabi ko sa asawa ko, tara uwi na tayo, mas feeling ko nagagaling ako sa bahay. Alam niyo po ang sorpresa ng Panginoon sa akin at proseso ng pagkatawag niya sa akin. Pagdating po namin sa bahay, nauna lang siguro ng ilang minuto, may dalawang babae. Itong dalawa pong babae na ito ay matagal nang nagsishare sa akin ng Word of God at lagi niya po akong ini-invite sa Bible study. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko at wala po akong believe sa kanilang mga sinasabi sa akin about Bible, alam kong ito yung proseso ng Panginoon sa akin kung paano niya ako mapasusunod. Ano po? Alam niyo po ba na itong dalawang babaeng ito, nung time na yon tinatanong yung anak ko, kausap yung anak ko kung nasaan daw kami. Ang sagot ng anak ko nasa ospital. Sakto naman po na paglingon nila, nasa may likuran na nila kami. Sabi, ay ito na pala, sabi. Tapos yun po, kwento namin, ganun. So ako po, ang lagay ko nun is gusto ko nakapikit lang kasi sobrang sakit po ng ulo ko at may iniinda ako sa loob ng aking katawan. Ngayon, sabi nung dalawang babae, tara, pasok tayo sa loob, mag-pray tayo. Sabi pong gano'n. Hindi pa rin po ako sa kanila, believe. Basta pumasok kami sa bahay, tuloy-tuloy pa rin sila na share ng Word of God and then dumating po doon sa point na sabi po sa akin, dumilat ka, mumulat ka, sabi niya gano'n. Pwede mo bang basahin muna itong awit chapter 51? Eh yung pong awit chapter 51 ay paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Yung buong chapter po na yun ay ipinabasa sa akin at nahihiya lang po akong hindi sa kanila sumunod. At purihin ang Diyos at ito po yung nabasa ko naman kahit pabulol-bulol po ako, hirap po akong magbasa nung time na yon. At lalo na syempre salita po yun ng Diyos, hindi ko talaga po maunawaan. Basta sinikap ko pong babasa yung buong chapter ng 51 at nabasa ko naman po yun and then pumikit na ulit ako and then sabi sa akin, sige okay lang yan, sabi niya, mag-rest ka lang pero sabi niya ipag-pray ka namin. And then after po nila na ako maipag-pray, sabi po niya, tumindig ka, sabi niya gano'n, pinagaling ka na ng Panginoon. Alam niyo po ba na yung time pala na yun, nag-work na si Jesus Christ sa akin. At ako po'y tumayo. Nalimutan ko na ako po pala ay may nararamdaman. Alam niyo, yung gano'n na pangyayari sa buhay ko, doon, yun po yung kauna-unahan na pagpapakita sa akin ng himala ng ating Panginoon. Bagaman hindi ko pa siya tinatanggap noon, hindi, wala pa. Parang lang, sumunod lang ako dahil sa hiya, dahil sa, syempre, sinishiran lang nila ako. Pero sa puso ko po, mga kapatid, wala eh. Pero ipinakita sa akin ng Panginoon,
yung time na yon, yung karanasan po na yon na until now, yun po ay lagi kong inaalala yung mga panahon na yon ng aking buhay na sabi ko, yun talaga Panginoon ang susi mo para ako ay mapasunod mo yun sa kalagayan ko na yon dahil doon sa sakit na yon. At ako po ay gumaling nang walang ininom na gamot. Wala po, basta para lang akong natulog, gumising na parang walang nangyari. Wala talaga. Yun po mga kapatid. And then doon po parang unti-unti may naiisip na ako. Naiisip ko, paano ba nga ako gumaling yun po? So, andyan na naman. So, tumatakbo ang araw, ang panahon po mga kapatid, nandyan na naman yung dalawang babae. Invite na naman ako. So, ako naman, todo, dahilan. Dami talagang dahilan mga kapatid. Tapos sabi doon sa asawa ko, ini-invite ko kayo, may Bible study. Sabi ng asawa ko, yung asawa ko ang invite niyo kasi walang kinikilalang Diyos yan. Yun ang salita po ng asawa ko, no? So, yung time na yon, so ako po ay sumama sa kanila sa Bible study kasi may kapahintulutan yung aking asawa. Sumama lang naman ako. Basta sumama lang ako, wala akong ibang purpose, kundi sumama kasi ini-invite lang ako. Pero yung sasabihin mo parang para unawain, wala po eh. Wala po talaga akong plano na unawain ang salita ng Diyos. Hanggang sa yun po, hindi ko namamalayan, yun na talaga, nag-work na si Jesus Christ sa buhay ko mga kapatid. Asabay ng mga masalimuot na mga problema, unang-una na po ay ang budget talaga. Kasi nung time na yun ay nagsisipag-aral ang aking mga anak. Talagang mahirap ang buhay ko po noon namin nung sitwasyon na yon. Kaya nga sabi dito, sabi dumaan ka man, sabi nga sa karagatan, sasamahan kita, hindi ka madadaig ng mga suliranin, dumaan ka man sa apoy, di ka maaano, hindi ka mabubuwal ng mabibigat na pagsubok. Yun po yung sinabi sa verse 2, ano? So dumaan po ako talaga sa mga sistema na ganyan, sa sitwasyon na yan. So, wala pa rin akong naiintindihan sa salita ng Diyos. Basta po ako, sama lang na sama, dalo lang ako ng dalo. Basta in-invite ako, alagang-alaga po ako mga kapatid sa invitation nitong dalawang Christian na ito. So, hanggang sa kasasama ko, sabi po dun sa verse 3, sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos, ang banal ng Israel, na magliligtas sa iyo. Ibinigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Siba para lumaya ka. Alam niyo po kung sino ang naisip ko dito? Sabi po dito ay sabi niya, ibinigay ko ibinigay ko ang Ehipto. Ang iniisip ko pong Ehipto dito is yung pagkakasakit ko na yon, parang inalaw niya na magkasakit ako ng gano'n na hindi ko maipaliwanag kung ano yung sakit na yon at wala rin kaming pera para magpagamot. Ano po? So yun yung Ehipto na ipinadala ng Panginoon sa akin, yun yung ibinigay. At itong Ethiopia at Siba, ito po yung dalawang babae na nag-share sa akin. Kita niyo po, no? Yung parang nasasakyan niyo po yung ibig kong sabihin sa mensaheng ito, no? Ito po yung karanasan ko sa ating Panginoon, no? So, nandun po tayo. Sa verse 4 po, sabi doon, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka pagkat napakahalaga mo sa akin. Dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. Purihin po ang Diyos at alam niyo po ba na sabi nga wala namang baby Christian na salita sa Bible. Pero para sa akin, parang inihahalin tulad ko po yung aking pananampalataya ay sa isang baby na wala pang muwang, ano? So yung aking pagka-Kristiyano ay baby pa that time. So ang una ko pong hiniling sa Panginoon, makaalis ako ng bansa at makasakay ng eroplano. Niloob po ng Panginoon na kahit wala akong placement fee, gumawa ang Diyos ng paraan, pinadalhan ako ng mga instrumento kung sino yung mga tao na pwede kong lapitan para ma-provide yung 120,000 na placement ko that time sa Taiwan. At yun po, nakasakay nga ako ng eroplano. Praise the Lord. Nakasakay po ako ng eroplano at syempre kasama doon yung work. Kaya nga ako nakalipad dahil siyempre, yung work talaga ang nandoon, ano? Pero ako, ang purpose ko talaga is maranasang makasakay ng eroplano. So, nangyari po yon sa bansa ng Taiwan, 3 years straight. At hindi ko alam na inallow yun ng Lord para doon niya ako hasain ang faith ko, ang aking pagiging isang Kristiyano, kung paano niya nga ako tinawag. Amen? At imagine doon niya pa ako talaga training sa bansa ng Taiwan na kung saan, sabi nga, parang kung iisipin mga kapatid, wala akong kakampi doon.
Biro mo, Mandarin ang salita nila. Ang English ko, pa-plink-plink lang mga kapatid. Tapos, ang kasama ko, isang paralitikong matanda, 96 years old. Dalawa lang kami sa bahay. Tapos, tatawagan ka sa cellphone, Mandarin. Tapos, yung English nila, iba-iba. Iba rin yung English ko. Imagine mga kapatid, paano kami magkakaintindihan? Diba po? Pero, alam nyo, napaka-amazing ng Panginoon. Kung paano niya ako, sabi nga, ginaguide, paano ko maiintindihan yung sinasabi nila na dapat kong gawin. Alam niyo kung ano ang kaparaanan ko? Basta gawin ko yung tama, ganun ang leading sa akin. Gawin mo ang tama doon sa sitwasyon na kinakaharap mo, yan na yun. Parang ganun po. So, ayan, nagtagumpay mga kapatid. At alam niyo, napamahal ako dito sa employer ko na ito. Wala akong naging problema sa aking employer. Talagang napakababait po nila at alam niyo, ang kagandahan doon, mga kapatid, 6 na lalaki ang anak ni Akong. Yung mga babae, iniit sa puwera ko na yan kasi 3 babae lang naman anak ni Akong. Ano po sila, parang walang pakialam, tsaka iba ang ugali nila doon sa mga lalaki. Mas sabi ko, mas madaling pakisamahan tong mga lalaki. Alam niyo po na pamahal ako. May na bumibili ng bra sa akin, may bumibili ng panty. O totoo po to mga kapatid ha. Alam niyo doon lang ako nakatikim ng magagandang bra at panty. Sa totoo lang, bili ng aking mga anak ni Akong na lalaki ha. Mga lalaki. Tapos, ang pagkain ko, tinatanong nila ako kung anong mga gusto kong pagkain. Ako naman, syempre, ano ko yung gusto ko yan. So, magkaiba kami ni Akong ng pagkain. Kaya, alam nyo, talagang yun, doon ko na-feel yung pagmamahal na, kumbaga, hindi ko pa nararanasan. Tapos sabi ko, ibang tao pa talaga yung ginamit at ibang lahi pa ang ginamit ng Panginoon doon sa mga bagay na yon, no? Kasi galing nga ako sa mahirap na pamilya, sa sitwasyon na mahirap. Diba? Paano ko mapipil yun? Kailangan kong maging kasangkapan sa aking pamilya, diba? So, paano ko mapipil yung pagmamahal ng pamilya ko kung ganong ako ang kailangang magpakita ng pagmamahal sa aking mga anak, sa aking pamilya, di po ba? So, ayun pala yung plano ng Panginoon sa akin. Di ba po? So, doon pa lang talagang nakikita ko na kung paano ako talaga tinutwist ng ating Panginoon mula doon sa kahirapan na yon, sabi nga nung awit, ano? So, pagdating po doon sa verse 5, sabi doon, huwag kang matatakot. Ako'y kasama mo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Amen, di ba? Gaano ba kalayo ang silangan sa kanluran? Mga kapatid, di ba, kung atin pong iisipin, ang silangan at kanluran ay malayo. Kasi, di ba, bago pagsikat ng araw, paglubog nito, halos maghapon, di ba? Ilang oras ang tinatakbo ng layo niyan, di ba? Kung atin bago magdilim, pagsikat ay matatansya natin halimbawa nakita mo yung liwanag ay alas 6 ng umaga, tapos magdidilim na alas 6 ulit, o so ilang oras yun? 12 hours, di ba po ang layo ng silangan sa kanluran, parang ganon. Ini-imagine ko lang po yun, ano. So sa bawat araw ng buhay ko sa Taiwan, parang unti-unti na mayroon akong kalungkutan na nararamdaman. Kumbaga sa dinadalaw na po ako ng homesick kasi iba na 'di ba? Kahit na sabi nga okay lang yung aking trabaho doon, magaang dahil kami lang naman ni Akong, tapos suportado sa lahat ng bagay. As in talagang kumbaga sa kung tutuusin para akong prinsesa na doon kasi andun na lahat. Talagang andun yung care ng mga amo ko sa akin. No po. So, ganun pa man, hindi complete. Alam niyo po yon, hindi ako complete. Bakit? Kasi iba pa rin po yung pagmamahal na ng pamilya ko sa akin, yung sila yung kasama ko. Yun po yung pinakamalaking kulang sa buhay ko nung mga panahon na yun. Kaya parang kumbaga sa hindi mapapantayan. Alam niyo yon? So sabi ko siguro, ganito ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Hindi natin kayang pantayan ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po? Sa akin? Hindi wala. Hindi natin mga kapatid mapapantayan ang pagmamahal na ginawa ng Panginoon o ibinigay ng Panginoon sa atin. Yun po yung nararamdaman ko ng mga panahon na yon. And then sabi nga po doon sa verse
sa verse 6, sabi nga dito sa verse 5, di ba, huwag kang matatakot. Wala nga naman akong takot, mga kapatid, kahit anong mangyari. Parang andun po talaga yung kapayapaan ng isip ko, yung damdamin ko kahit medyo may kalungkutan, ay kontrolado yun. Kontrolado po talaga. So alam ko nung mga panahon na yun na talagang walang ibang nag nagga-guide sa akin kung hindi ang Panginoon. Dahil talagang kung yung mga tao doon, ay nako, matatakot ka pa mga kapatid kasi sila ay mga nagngangaanga. Ay takot na takot po ako doon sa mga nagngangaanga. Kasi di ba parang nakakain sila ng dugo. Doon lang ako nakakita ng yung bibig nila, alam niyo, tapos pagdudura sila talaga naman mga kapatid. Nagtatago ako at hindi ko pinapakitang ako'y natatakot. Pero sa totoo po, paglalapit na, ay, nagawa ko ng paraan. Ay, hindi ko makaharap. Pero ang totoo, takot na takot ako sa mga ganong tao. Dahil iniisip ko baka mamaya patayin ako ni Tito. Yung mga ganon po ba? Ayan, yan po yung mga karanasan ko ng mga panahon na yon. Pero kontrolado ng Panginoon kung hanggang saan lang yung takot ko. Ano po? Ayan, so talagang nakaka-amaze po ang Panginoon kung talagang iisasalaysay natin kung paano talaga nagwo-work ang Panginoon sa buhay natin. No po, sabi nga doon sa verse 6, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na huwag kayong hahadlangan. Gayon din ang sasabihin ko sa mga bansa sa timog, bayaan ninyo na ang aking bayan at ay maghimagsik mula sa lahat ng sulok ng daigdig. Ayan. So pumasok na tayo sa iba't ibang bansa. Ano, talagang, ayan na nga yun. Sabi ko, binagyan ng Panginoon ang bansa ng Taiwan para mahasa spiritually ako. And then, alam niyo mga kapatid, nung nakauwi na ako ng Pilipinas, ibinigay naman sa asawa ko ang bansa ng Taiwan, ang bansa ng Saudi Arabia, para ano, para yung mga kahihiyan namin sa mga kautangan namin, sabi nga, makaalpas kami. So, yun po, yung pagkilos, talagang iingatan tayo ng Panginoon. Aalisin talaga tayo ng Panginoon sa mga kahihiyan at talagang sa kaayusan ang nais ng Panginoon sa atin. Kung atin talagang susundan ang leading ng Panginoon sa atin, mga kapatid, wala siyang ibinigay na pangit o kapahamakan sa atin. Puro kagandahan ng buhay ang gusto ng Diyos na tahakin natin. So, yun po, doon tumatakbo yung pages ng buhay ko mga kapatid, nung nangyari na tong ating pagtanggap sa ating Panginoon. No po, talagang ando dun na simula nga no na nabaptize na ako, syempre nagpatuloy ako ng ka-attend. Nandun na yung proseso kung paano ako mabuborn again. Lahat yun mga kapatid, dinaanan ko na yun. Kaya nagpatuloy ako sa Panginoon kasi may mga bagay na po talagang ipinapakita ang Panginoon sa akin. Maging yung isip ko talagang sabi nga, para bang alam nyo yun, parang mayroon akong maskara na tinanggal talaga yung maskara na yun sa aking mukha, sa aking pagkatao. Yun po yung karanasan ko sa ating Panginoon. Hindi po ako makakapagpatuloy sa Panginoon mga kapatid at lalong siguro hindi po ako makakapagsalita ng ganito kung hindi ako nakaranas ng kakaibang karanasan sa ating Panginoon. Bagaman may mahirap na pinagdadaanan mga kapatid, pero sabi nga ay talagang nasa Panginoon po ang control at alam ng Panginoon kung ano talaga yung takbo ng yung damdamin natin no po sa pagsunod. Amen. So sabi nga po dito, ibinigay na ng Panginoon ang bansa ng Saudi at ayun nga nakapundar na kami ng bahay kahit na ito yung hulugan. Sabi nga at the same time mga kapatid, sa kaka-attend natin, kakasunod, kahit hirap tayong sumunod kasi maraming mga activity, marami tayong personal na mga sabi nga ay pangangailangan, pero ang nakita ko dito mga kapatid, sa bawat pagsunod natin, siguraduhin natin na talagang totoo yung puso natin sa pagsunod. Yung alamin natin, ano bang motibo ko sa pagsunod? Di po ba? At wala tayong maiilihin sa Panginoon. Kasi alam nyo kung bakit pala tayo dumadanas ng mabibigat na pagsubok, sa atin din po talagang mga sarili. May mga pagkakataon iaalaw ng Lord na parang siya ay lumalayo sa atin. Parang hinahayaan ng Panginoon na, sige, diyan ka muna at
haharapin ko naman yung ibang kapatid na may pangangailangan din. Yang sitwasyon mo ngayon, kaya mo na yan. Alam ko, kayang-kaya mo na yan. Parang ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. No po? At pagka nararamdaman ko na malayo na yung Panginoon sa akin, nakakagawa na po ako talaga ng kapalpakan, doon ko nare-realize na talagang inaalaw ng Lord. Bakit? Para balikan mo ulit, parang yung first love mo si Lord, babalikan mo ulit yun eh, di ba? Pagka nakikita mo na medyo gumigewang na yung sitwasyon mo, para sasabihin mo na ulit, Lord, nagkamali ako, bakit ganito na yung nangyayari sa mga desisyon ko. So kaya po wala pong pagkakamali ang Panginoon sa buhay natin. Laging ang Panginoon ay tama ang gusto para sa atin. Pero talaga pong tayo ang gumagawa ng ating sariling daan para maranasan natin ang mga bagay na hindi nais ng ating Panginoon. Pero ganun po talaga kabuti at ganun kalaki talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nasabi nga, isang ano mo lang sa Panginoon, parang isang ganon mo lang sa Panginoon, andyan agad ang Panginoon para i-lift up ka doon sa sitwasyon na parang mahuhulog ka na. Di po ba? So ganun po ginagawa ng Panginoon sa akin na every time na may problema ako, parang ang nangyayari nga po sa akin ay nanaranasan ko ay parang pagka may problema, doon ako dibdiba ng panalangin. Di ba? Nangyayari din yan ngayon. Mga kapatid, sa totoo lang sa mga tao ngayon, parang nakakita na ba kayo o nakaranas na ba kayo, nakasaksi na ba kayo na ang mga tao pag pinagpala ay nahingi ng panalangin na sa mga katulad natin na paki-pray po kasi natanggap ko na yung aking yung blessing na hiningi ko, yung ipinanalangin natin. Wala na po, 'di ba? Wala na pong nahingi ng prayer request kapag natugunan na, 'di ba? Parang ang nangyayari naman, nagpapasalamat naman, 'di ba? Pero hindi sapat mga kapatid eh. Kailangan pa rin talaga with prayer pa din po kahit na nag-success na tayo doon sa ating mga hinihingi sa ating Panginoon. No po? Kasi parang ang nangyayari parang naaano talaga natin ang Panginoon. Kumbaga, nalulungkot ang Lord na kumbaga pag pag kayo pinagpala, tinugon ko yung inyong mga pangangailangan, lagi niyo naman ako nakakalimutan, 'di ba? Tapos ayun na naman, dadating na naman yung pagsubok. Andiyan naman, Lord, tulungan mo ako, kailangan ko na naman ng ganito, di ba? Parang, yun, doon. So, ang dami, haba na naman ang prayer request niyan. Kasi problema na naman ni Lord. Di ba po? So, ganun po yung nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya sabi ko, nakakatuwa nga naman. Ano na kung hindi natin talaga, sabi nga ay, pagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon, mababaw lang talaga mga kapatid ang dating nito sa atin. Pero sabi nga kapag pinaparanas na ng Panginoon ang salitang ipinaparinig sa atin, doon sabi nga nakikita nating buhay talaga ang salita ng ating Panginoon. Po, sabi nga po dito sa verse 7, sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So ngayon mga kapatid, ang ginagawa natin ay pagbibigay, sabi nga, ng pagpuri sa ating Panginoon. Ano po? So ito na yung time na sabi nga, iniadya tayo ng Panginoon doon sa hirap na yon na ating naranasan at ngayon naman, sabi nga, ito yung nais ng Lord na talagang sa paraan ng ganito na ibahagi natin yung kabutihan niya, karangalan niya ito mga kapatid. Ano po? Karangalan ng Panginoon na siya ay ating mapapurihan at sabi nga ay ma-share kung paano, sabi nga, pumilos at nagpala ang Panginoon sa katulad nating mga tinawag niya. Amen? So, kung ang bawat isa po ay naniniwala na siya ay tinawag, so alam po mga kapatid, may testimony bawat isa sa atin. No po, kasi tayo ay mga tinawag ng ating Panginoon. So, ibaba po natin doon sa verse 10. Sabi nga po doon, Andrea o Israel, sabi doon, ikaw ang saksi ko, hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni mayroon pa mang iba na darating. So talagang mga kapatid, pinatutunayan ng Panginoon na siya ay nag-iisang Diyos. Siya lang talaga ang karapat-dapat nating papurihan, luwalhatiin at sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat sabi niya, hinirang kita upang maging lingkod.
So ibig sabihin mga kapatid, hindi lang tayo basta tinawag, hinirang pa. Magkaiba na po yun. Kapag tinawag ka lang, maaring kailangan ka nung panahon na yon o maaring may ipapagawa sa'yo. Pero tayo mga kapatid, eto sinabi rito, hinirang. Abay, iba na po ito, malalim na Tagalog na. Hinirang na kita, kumbaga sa talagang ikay nakalangi up na sa akin. Akin ka na, pag-aari na talaga kita, hinirang na kita eh. 'Di ba? Parang kumbaga sa mag-asawa, dati ako girlfriend lang, may isa pang girlfriend yung asawa ko noong time na, 'di ba? Tapos ako talaga yung napili, 'di ba? So ako yung hinirang ng asawa ko, ako yung pinakasalan. So sinong nagwagi? Ako, 'di ba? So ganun lang 'yun. Sabi nga wala sa tagal, sa haba ng pagiging relasyon nyo. Kasi sa totoo mga kapatid, ito isang ko rin sa inyo. Ako po ay parang buwan lang ako niligawan ng asawa ko, and then isang taon bago naging asawa ko, live-in kami 2 buwan, yan, bago kami nagpakasal. At siya po ay mayroon siyang, nung time na yun po, ay mayroon siyang girlfriend na 4 years na sila. Imagine, di ba mga kapatid? Kaya sabi nga, pag may battle, may tagumpay. O, di ba? Nakita nyo? Kaya mga kapatid, nakakatuwa ang ginagawa ng Panginoon sa akin. Huwag tayo masyadong laging serious sa problema, no? So minsan tawa-tawa din tayo sa ginagawa ng Panginoon, di ba po? So talagang ganun kabuti ang Panginoon. Minsan nuknukan tayo ng lungkot, nuknukan ng bigat. Ngayon naman mga kapatid, nais ko na ngumiti naman tayo sa ating mga karanasan sa ating Panginoon. No po? So sabi doon sa verse 11, ako ay si Yahweh, tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala nang sino man. Amen? So talagang matibay itong sinasabi ng Panginoon dito na wala na kayong dapat pang isipin sa buhay nyo. Talagang ako na ito. Ako lamang ang Diyos ninyo. Amen? At sabi sa verse 12, ako ang naghayag, nagligtas, at nagbalita noon ay wala pa na kinikilala kayong ibang Diyos. Kayo ang saksi ko. Tama naman, di ba? Tama ang sinabi ng Panginoon dito. Talagang nagpapakilala ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ng mga problema. Kaya sabi nga, ang problema ay blessing. Bakit? Nung kaproblemahan ba natin, sino ba ang nilapitan natin? Yung mga Bombay, may nagawa ba yun? Sabi nga, yung Bombay, nananalangin pa nga sila pag tayo pinautang, hindi na kayo makakaalis sa akin, akin na kayo, lagi na kayo mangungutang sa akin, kasi kikita ako sa inyo. Ganyan ang mga panalangin, sabi nila ng Bombay. Opo, so ngayon, mga kapatid, sino ang Diyos natin? Ang tunay na Diyos, di ba po? Kaya sabi ko nga salamat, nakalaya ako sa bagay. 2 times lang yata akong nakalapit dyan sa Bombay. Hindi ko gusto. Unang-una may amoy, di ba? Ayoko. Sabi ko nga, nakalaya ako sa Bombay. Pero praise God, makakalaya rin ako sa Linding. Alam niyo yan mga kapatid, yan ang prayer ko. Makakalaya rin ako sa Linding. Praise the Lord. At sabi nga, unti na lang mga kapatid, makakalaya na ako sa tao. Sa Linding na lang mga kapatid, more prayer mga kapatid, no? Para yung financial natin ay talagang totohanan na maging solo na ng ating Panginoon. Ano po, talagang hindi maiwasan kasi talaga mga kapatid na bilang talagang tao nga naman ay may kahinaan. So yun po ay bunga ng aking kahinaan, at sabi ko nga, sa bagay dun sa kahinaan na yon, ako naman ay pinalalakas spiritually kasi hindi ko po talaga kayang magsalita sa harapan ninyo kung wala talaga akong pagdaranas sa Panginoon. Amen? So sabi nga po dun sa verse 13, ito po yung last verse natin, ako ang Diyos sa mula't mula pa. Ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sino man at walang makahahadlang sa aking ginawa. Praise the Lord talaga. Ano po? Amen. Praise God. So tayo po mga kapatid ay hawak na ng kamay ng ating Panginoon. So ngayon, kung hawak tayo ng kamay ng ating Panginoon, bibitaw ba tayo? Amen. Ibig sabihin, kung hawak na tayo ng Panginoon, abay, humawak pa rin tayo, di po ba? Ganun po ang nais ng Panginoon sa atin, at ito po ang aking life verse. At ito po ngayon, mga kapatid, ang patuloy na nilalakaran ko. Hindi ko pa po alam kung ano pa ang gustong gawin ng Panginoon kasi buhay pa naman tayo. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ko, at hindi pa rin, sabi nga, tapos yung
pages ng buhay ko sa mundong ito. Kaya marami pa siguro po tayong pagsasaluhan mga kapatid, no? At nawa, loobin po ng Panginoon na mas paganda ng paganda yung takbo ng ating pagiging Kristiyano. Amen po. Ayan, maraming salamat po at naitawid mga kapatid. Praise the Lord! Talagang kabado po ako dyan, ha? Grabe. So, sige po, manalangin tayo. Amen po. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, sa pagsama mo sa bawat isa sa amin, O God. Dalangin ko, Ama, na ang mga kapatid kong ito, nawa, ay may naunawaan sila sa mensaheng ito at sa aking karanasan, Panginoon, bilang tagasunod mo, Panginoon, follower mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa kanilang mga karanasan, O God, ay maipahayag din nila, Panginoon, kung paano ka kumikilos sa kanilang buhay at ito'y maging kalakasan ng bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, kung may mga kapatid kami dito na talagang sabi nga ay nagnanais na maiproseso yung kanilang mga kalagayan, Panginoon, at ikaw, O Diyos, ang tanging makagagawa ng mga kamangha-manghang bagay sa buhay ng bawat isa, sapagkat sinabi mong wala ng ibang Diyos kundi ikaw lamang. Kaya ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po and God bless po sa bawat isa. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po na